isa rin talaga sa pinag-usapan namin nang ako'y dumalo sa isang pagtitipo na kasama ko ang mga dati kong kasamahan sa advertising world. Kung hindi nyo po kasi natatanong, minsan sa isang panahon, ang title, minsan sa isang panahon, mga 25 years ago, 25 or nearly 30 years ago, isa rin po sa mga isa rin sa mga trabahong nagsimula ako, yon ay yung sa ad agency, naging media buyer tayo at naging yung advertising executive and malalaking advertising agencies at mga brand ang ating hinawakan. At syempre pa may mga, since nawala sila nitong mga nauso nitong mga digital na to, may mga ilan na lang na nag-exist, kakunti na lang kasi according to sa yung hindi na pana ngayon Philippine advertising of something iba na. But anyway, may mga kaibigan pa rin tayo na nag-uusap-usap na minsan pag nakakapagkaroon kami ng moment na magkape-kape sa mga bagong bars dyan, na matatahimik, kasi alam mo na, nagkakaedad ka na gusto mo na ng mga nagbabanding kayo sa medyo tahimik pero cozy na lugar. Di ba? Hindi dun sa malamig na lugar ha. Malamig pero cozy. Charot! So anyway, napag-usapan doon ang lakas ng dalawang nagtutunggali ang food joint dito sa Philippines, which is obvious naman, ang Jollibee at ang McDonald's. Kasi alam nga natin na naunang nag-endorse ng mga products ng Jollibee ang grupo na sikat talaga sa mga panahon nito, ang Bini. Ang 8 miyembro nila na talaga namang talaga palang wow. Although correct me if I'm wrong, wag akong ibabash ng mga ibang fans dyan kasi ayon din sa napagtanungan namin, hindi pala pare-parehas yung talent fee na nakuha ng bawat isa dito sa ganito. Parang may portion na so kunwari si Don binayaran ng 1 million, yung isa 800,000. May ganun dahil sa paliwanag na may mga talents or artists na as per the contract, may mga, alam mo yun, may mga cash advancements na ginawa or may mga binigay na benefit sa kanilang nauna na, kaya parang kinakaltas na agad. Although, yung TF nila ay hindi nagkakapare-pareho pala. So anyway, dito sa naging exposure nila sa Jollibee at McDo as per the advertisers or advertising people na kausap namin recently, napatunayan nila na, again, with all due respect, ito po'y base na rin po sa libro ng mga nasa advertising world, mas malakas ang hatak ng Bini at Jollibee products nung maging endorser na itong Bini, di ba? Pero hindi naman nagpapahuli ang McDonald's kasi sabi nung kausap namin na nag-a-analyze sa marketing research is mas malaki yung cost nung Jollibee endorsement ng Bini, malaki yung cost in terms of production, marketing, etc. kumpara mo sa McDonald's na ini-endorse naman ngayon ng SB19. Hindi ko pinag-aaway yung dalawang grupo kasi ako'y big fan especially ng SB19 na nauna naman talagang sumikat globally at naunang nagbigay din ng karangalan sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang exposure abroad na actually recently lang nagkaroon tayo ng episode na binigyan sila ng kapwa parangal dyan sa Korea, K-Top 100 something award, blah blah, ang Bini at ang SB19. Ito po'y base lamang sa mga napagkwentuhan ayon sa marketing research ng mga taong nasa advertising world na syempre pa may competition in terms of exposure sa television, ano ang naging kumbaga return of investment nito mga companies na ito, ng mga food joints na ito sa pagkuha nila sa dalawa sa pinakasikat talagang grupo ng mga babae at grupo ng mga lalaki na may mga K-pop at boy band at boy girl na imahe na talaga namang nagdadala ng karangalan sa bansa. Yun na nga, as discussed, mas malaki ang naging advertising cost, marketing cost ng Jollibee, considering na mga mas bago ang mga members, ang 8 members nila kumpara mo sa SB19 na mas nauna na kaya kumbaga kung money wise halos nagkakapareho kaya lang dahil siguro na rin sa katotohanan na Jollibee is a Pinoy brand at saka Philippine based company,
siguro mas maraming tagapagtangkilik o mas maraming nagmamahal. Although ako hindi ako magsisinungaling sa inyo. Pareho kong love yan. Love ko ang chicken nilang pareho. Love ko ang kanilang mga burgers. At kung lahat ng mga produkto nila, including the coffee, kahit hindi ako masyadong nagkakape. So, ang kagandahan dito, itong mga food joints na ito, gaya ng Jollibee at McDonald's, talaga namang nagbibigay sila ng magandang hanap buhay at magandang exposure dito. Kasi, ang Jollibee rin naman ngayon ay meron ng global exposure and global term or name, na ang McDonald's naman, alam naman natin sa buong mundo, kilalang kilala rin yan. And then soon, papunta na rin yung Jollibee. Pero dito sa Philippines, pinag-uusapan natin, mas bumenta kasi mas maraming bukod sa mga may merchandising items silang nakakabet sa bawat mga food product nila. Kaya siguro mas tumataas yung sales in terms of sales. And pero sinasabi rin, hindi naman nagpapahuli. Meaning, hindi rin naman ganun, hindi masasabing lugi or hindi naman masasabing kumita ng malaki kasi nga kumbaga lumampas naman dun sa break even kasi ang term na ginamit, may marketing term na ginamit na hindi siya nandoon sa top pero wala naman siya dun sa gitna ng sinasabi mong parang break even. Wala, lumampas na siya sa break even kasi nga maliit ang cost at maayos at hindi nga siguro na nilimitahan lang siguro sila dun sa paggamit ng mga merchandising items na ngayon ay mas ina-appreciate ng mga maraming farm pa ang tawag doon, yung mga supporters nitong Bini. O yun na, basta alam nyo na lahat yan, kami na may mga nagmamahal sa inyo at congratulate lang namin dahil pinag-uusapan dahil sila nga po ngayon ang dalawa sa pinagmamalaki po natin mga artist natin, celebrity artist natin, lalo na sa grupo ngayon ng SB19 na, di ba, magkakaroon tayo ng future episode natin on Estelle na talagang ako'y very proud sa kanya, hangang-hanga ako dahil hindi naman niya dininay na nagpa-enhance siya ng kanyang ilong at recently lang may statement na naman siya na parang kini-question pa rin yung kanyang sexuality or gender niya na sinabi niya, ano naman ang problema kung ako'y sakasakaling ako'y bakla or something to that effect. Na nakakabilib lang, 'di ba? The same manner na ang mga Bini members din naman ay ganoon din. In fact, in one of my events sa UP Diliman, nakasama ko yung tiyuhin ng isa sa mga member ng Bini na visual artist, photographer, napakagaling, may exhibit siya doon. Pamangkin niya itong isa sa mga member sa kalimutan ko ang pangalan, na taga Batangas. And yes, ang dami nga daw mga sacrifices na ginagawa ng family nila. Kasi itong member na ito na sinasabi is, for the longest time, more than a year na yata nilang hindi nakakasama or regular na nakakahalubilo sa family nila kasi nga parang isang grupo sila, in-house na sila lahat sa mga activities, engagements at kung ano-ano pa. So may mga ganong sacrifices. Kaya tayo naiintindihan natin yan kasi right now, marketing, sila yung marketable, sila yung maraming following, sila yung talagang ang tawag dito, nagkiklik sa bawat ginagawa nila. So sabi nga, strike while the iron is hot. So, habang mainit sila at kumikita, ipon-ipon lang. Dahil, sabi nga natin, pagdating ng 2-3 years, ilang years from now, bababa rin yan at magkakaroon rin mga bagong sulpot yan or what. Ang importante is kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, ang gumagawa ka na mabuti, nakakapag-ipon ka na mabuti, nakakatulong ka sa pamilya mo at higit sa lahat, nagbibigay inspirasyon ka sa mga sumusuporta sa iyo. And on that note, kay Jollibee ka man, kay McDonald's ka man, kay Bini ka man, or SB19 ka naman, palakpakan natin lahat sila dito sa Unbearable Channel dahil ang gagaling nyo! Yun na! Mabuhay kayong lahat! Thank you very much!